Nakasuhan ako ng hindi ko kilalang kamag-anak ni Esmeralda gaya ng sabi ng doktor noon sa akin. Ayaw nito magpakilala at tayong AJV na inisyal lang binigay sa akin ng abogado dahil doon lalo naging matunog ang pangalan ko sa mga issue. Isama pa ang biglaang pag-alis ni Esmeralda na laging dahilan para maraming haka-haka at espekulasyon ang narinig ko na keso iniwan ako ni Esmeralda dahil babaero ko at isang failure sa pamilya Salvador. Ganoon pa man kahit alin sa mga sinabi nila hindi ko na binigyang pansin. Dahil alam kong walang maniniwala sa akin. Naging laman ako ng mga bar at halos gabi-gabi akong umiinom. Tinataboy na nga lang ako ng mga bouncer dahil kung hindi ako inaabot ng umaga sa pag-iinom, madalas sentro ko ng kaguluhan. No one wants to be with me at halos i-reject na ako ng lahat. Nasirang dating napakaganda kong imahe sa mga tao. Dahil doon pakiramdam ko, napakasama akong tao dahil lahat inaayawan ako. Naging sakit ako sa ulo ni mommy. My mom did everything that she can para lang ilaban ang patong-patong na kaso na inihain laban sa akin at di naging madali ang lahat para sa kanya kahit marami pa siyang koneksyon. Bagay na ipinagtataka ko. Dahil sinong relative na yun na Esmeralda para magawa niyang ipitin ako sa mga kasong inihain ng EJV na yon laban sa akin. Nagbago ang pakikitungo ni Mommy sa akin ang dahil sa sunod-sunod na problema na ibinigay ko sa kanya. At kahit hindi niya sabihin alam ko, pagod na pagod siyang linisan at pagtakpan lahat ng kalat at kagaguhan na ginagawa ko. Napawi lahat ng pangamba ni Mommy, lalo na ako nang tumawag ang abogado ko at sinabing nakadrop ng kaso. Because of that, I felt so confused and so livid to know who is that EJV na kasama ni Esmeralda sa mga panahong ito. Ngunit sabay ng pagkawala ng mga kaso laban sa akin ay ang unti-unting pagkakaroon ng sakit ni Mommy. Nang dahil paroon nagalit at sinisi ako ni Dad dahil para sa kanya kasalanan ko raw ang lahat ng kamalasan na nangyayari sa amin. Madalas sumakit ang ulo ni Mommy at kung minsan nawawalan siya ng malay kaya naging madalas siya sa ospital para malaman kung ano ba talagang sakit niya and it turned out na may brain cancer siya. And Mom having cancer is a big problem for me. Dahil mula nang malaman yun ni Dad, walang araw na hindi niya sinisi sa akin lahat. Pati na rin ang unti-unti ring paghaharap namin. Halos pareho na silang nagtatrabahong dalawa. Pinilit kong magpunta si Mommy sa ibang bansa para makapagpagamot, pero sadyang matigas ang ulo niya. Kaya para makaiwas siya sa stress na dulot ko, pinili kong lumayo sa kanya para nang sa ganon, di na siya mabigyan pa ng problema. Gabi-gabi pa rin ako nagiinom at lasing. Kaya naman kung minsan hindi ako nakakapasok sa opisina, dahilan para magalit na naman sa akin si Mommy. Isang beses nang puntahan niya ako sa condo unit ko. Baka sa itsura niyang di maganda ang pakiramdam niya, pero sinisikap ipakita sa akin na okay siya. Di kasi ako madalas umuwi sa mansyon namin dahil napapadalas din ang pagtatalo namin ni Dad. Kaya naman minabuti kong bumukod na lang din at iwan sila. Ilang araw na ako naguguluhan at hanggang ngayon napapaisip sa iba't ibang problemang kinakaharap ko. Kaya halos hindi ko na malayan. Nagsalita pala si Mommy. You're still thinking about her and that EJV? Kunot noon niyang tanong sa akin na tayong isang seryosong tingin lang ang naging tugon ko. Oh, come on, son. Huwag mo nang isipin pang babaeng yon. She's not the one who left you, so stop sulking. You don't deserve Esmeralda. Mataray niyang sabi, sabay simsim sa wine na bagong sali niya lang. At dahil sa sinabi nga ni Mommy, hindi ko tuloy napigilang samahan siya ng tingin. She's still my wife at alam mo yon, Mom? Marami akong pagkakamali sa kanya kaya gusto kong malaman kung nasan siya at kung maayos ba siya. Inis kong saad habang nakaupo sa swivel chair ko. I'm sure kasama yun ang kusinong lalaki, Liam. And can you stop acting like you did not want this to happen? You want her out of your life so you can be with Valerie. Kaya ano tong inaarte mo ngayon? Puno ng sarkasmo at iritasyon at tugon naman nga sa akin na lalo pang nagpainit ng ulo ko. Pero ang isiping nanay kong nasa harapan ko, pinigil kong galit at inis na ramdaman ko dahil sa sinabi niya, I'm tired, Mom. At isa ba busy ako? Let's talk when I got home. Tanging nasabi ko na lang sa kanya bilang pagsuko sa usapan alam kong gusto niya namang buksan. Mula kasi nang umalis si Esmeralda at makasuhan, madalas kaming magtalong dalawa tungkol sa asawa ko. Hindi ko man masyadong kilala si Esmeralda, lalo na bilang babae, pero alam ko na hindi niya ugaling sumama kung kanino lang. Maaring hinusgahan ko siya na maraming beses at tinawag sa pangalan na wala namang basihan, pero lahat yon dahil lang sa galit ko sa kanya at sa sitwasyon naming dalawa. Tama si Mommy.
Matagal ko nang gustong mawala si Esmeralda sa buhay ko. Kaya dapat ngayon wala na talaga siya'y matuwa ako. Pero di ko alam kung bakit pakiramdam ko. Tila nalunod ako sa sobrang pagsisisi. At siguro tamang kasabihan. Nasa huli ang pagsisisi dahil huli ko na nang ma-realize na ang pagkakamali ko. Ginawa kong abala ang sarili sa trabaho para makalimutan siya. At di naging madali sa akin gawin yon. Dahil tuwing pipikit ako sa gabi para matulog, mukha niya nakikita ko. Habang umiiyak at nakikiusap na tumigil na ako sa pananakit sa kanya. Kaya gabi-gabi mas pinipili kong maglasing ng sa ganon, makatulog ako na mahimbing. Lumipas sa maraming buwan, ganon ang ginagawa ko. Bagay na alam kong nakatulong dahil isang umaga, gumising akong pakiramdam ko'y normal na lang ulit ang lahat. Yung tipong hindi ko kailangan isipin ang ibang bagay, lalo na siya dahil mas dapat kong pagtuunan ng pansin ang sarili ko. Lumipas ang ilang taon, nawala na ako naging balita sa kanya, kaya naman tuluyan ko ng tinatak sa isip kong hindi siya dapat hanapin. Isa pa, me and Valerie have a good relationship. For the past years, I became the new owner and CEO of my grandfather's company. Bagay na matagal ko nang ninais na mapasakin. At dahil ako nang may-ari ng bagong Salvador Hotel, naging matunog ang pangalan ko pero hindi na dahil sa issue, kundi bilang isa sa magaling na hotelier sa bansa. I just realized na panahon na rin siguro para tumigil akong hanapin siya at pagsisisi sa sarili tungkol sa mga nangyari. Di lang kasi ako nagkamali sa aming dalawa dahil di naman mangyayari lahat ng yon kung di niya ginustong makasal sa akin. One of my amigas told me that she saw your wife. Balita sa akin ni Mommy na bastang pumasok sa opisina ko, naupo sa couch. Dahil sa sinabi niya, hindi ko maiwasang mag-angat ng tingin kahit paabala ako sa ginagawang business proposal para sa isang big investor. She's with another man, an old man rather. Iritadong sabi ni Mommy sabay irap. Talagang sa Amerika pa nagkalat ng kalandian niya. Napakunot ang noo ko dahil sa sinabi nga ni Mommy. Nasa Amerika pala siya sa mga taong nagdaan kaya hindi ko siya mahanap. Looks like she is a real whore. Ines na saan ni Mommy habang pinapakita sa akin ng picture na kuha sa restaurant kung saan masayang kumakain si Esmeralda katabi ang matandang lalaki. Nagtagis ang bagang ko dahil sa kinakita kaya't pinakatitigan ko maigi ang picture. Pakiramdam ko'y nakita ko ng mukha ng lalaking yon. Hanggang naalala kong siya yung naghatid kay Esmeralda bago ko siya sakta nung araw na mawala ang anak naming dalawa. So all these years kasama niya lang ang tarantadong yon? Akala ko ba, hindi niya kilala ang gagong yon tapos malalaman ko, nasa ibang bansa silang dalawa? Sinisi ko pang sarili ko dahil sa nangyari. Dapat lang naman pala talaga yun sa kanila. She cheated on me. Iniwas ko ang tingin ko sa telepono ni Mommy. Pilit pinakakalmang sarili ko dahil ayokong mahalata niyang apektado ako. Dahil sa totoo lang gusto kong magwala ng mga oras na to. Masyado kong sinisi ang sarili ko samantalang mukhang talaga naman silang may relasyon na matandang yon. Excuse me, sir? Biglang saad ng sekretary kong kapapasok lang. Your new business partner wants to set an appointment with you, sir? Seryoso niyang saad sa nagtatanong na boses. When and where? Maikling tugon ko. Tomorrow at 10 o'clock in Vergara Hotelier, sir? Okay. Set me an appointment with him. You may go now? Seryoso kong sambit bago tuloy ang binalik ang tingin sa ginagawa. New business partner, Vergara? Kunot noong tanong bigla ni Mommy. Maraang tao sa mundo kaya sigurado namang hindi si Esmeralda yon. Isa pa, mahirap lang siya sa pagkakaalala ko. Iritado kong tugon. Napabuntong hininga ako na maalalang sinabi sa akin ni Lolo na kailangan ko raw mapa-oo at mapapayag sa partnership ang Vergara na tinutukoy niya dahil isa sila sa mga pinasuccessful na companies ngayon. It's EJV. It's my chance to know him and Lolo wants me to have a partnership with his company. Kapag nagtagumpay ako sa gusto ni Lolo, he will set me as the new CEO of his company. Puno ng kumpiyansa kong sabi. Kinabukasan, normal na araw para sa akin pero hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko may kakaiba sa araw na to. Pero dahil abala ako sa mga meetings ko, binaliwala akong bagay na yon. 9 o'clock nung umalis ako ng kumpanya para pumunta sa kumpanya ng bago kong business partner na ngayon ko tuluyang makikita at makakausap ng personal. Madalas kasi mga sekretary namin na nag-uusap, di kaming dalawang nag-uusap sa telepono. This way, Mr. Salvador. Giya niya sa akin ang sa tingin ko ay sekretary papasok sa isang opisina. Kaya naman ngumiti ako sa kanya bilang tugon. Inayos ang necktie at pinagpaga ng coat bago tuloy ang pumasok ng sa ganon.
Nagulat ako na makitang babaeng basta na lang naglaho nooy nasa harapan ko na mga oras na to. I thought AJV is a man. So what she's doing in front of me right now? She really looks so different from before. She is a fine woman who is wearing a very beautiful yet sophisticated smile. Good morning, Mr. Salvador. Nakangiting bate sabay lahad ng kamay. Good morning, Miss Vergara. Or should I say, Mrs. Salvador? Pabiro kong tugon sa kanya sabay tanggap sa kamay niyang nakalahad. Gulat man, di ko pa rin pinahalata sa kanya sa halip. Ginisihan ko pa. Esmeralda's POV. So are you ready to face him now? Tanong sa akin ni Dad na nakatayo sa hamba ng pintuan habang abala ko sa pag-iimpake ng gamit. Of course, Dad. It's been 5 years kaya ready na ako. It's business kaya walang problema sa akin. At isa pa miss ko ng Pilipinas. Nakangiti kong tugon sa kanya. Hindi mo kailangan gawin to, Esmeralda, kung napipilitan ka lang. Sambit niya pang muli, kaya tinigil ko ang ginagawa at humarap sa kanya. Dad, how many times do I have to tell you na ayos lang? Isa pa ako may gustong umuwi ng Pilipinas. Ako ang may gustong mag-take over sa business because I wanted to take a rest for a while. Kung iniisip mo ang pagkikita naming dalawa, trust me, nakamove on na ako at di na ako takot sa kanya. Seryoso kong sabi, pagkatapos binigyan siya ng matamis ng ngiti. You cannot blame me. Ayoko kasing masaktan ka na naman ng lalaking iyon. May bahid ng galit sa boses niyang sabi. Bagay na alam kong di mawawala sa ama ko dahil hindi ko siya masisisi kung galit siya sa taong tinutukoy niya. He is my father at masaya ako na may isang tao kong karamay ngayon na nag-aalala para sa akin. Bakit ka kasi nakipag-business partner sa kanya? Kung ayaw mo naman palang magkita kami, Dad. You already know na kapag nasa Pilipinas tayo, I will be the one who'll take care of the company. Pinigilan kita tungkol sa bagay na yun and yet, tinuloy mo pa. E di kasalanan mo, Dad? Natatawa at pabiro kong saad, sabay tayong muli para kunin ang malit na pakpag ni Siana. Alright, sinisisi mo ko kaya I surrender. But I want you to know that I did that partnership with his company because I want him to know and see that you are successful now, anak. Gusto ko makita kung paano siyang magsisi na sinayang ka niya. Madamdamin pang saad muli ni Daddy. Di ko tuloy maiwasang mabaluha dahil mula pa noon na nagpakita at nagpakilala siya sa akin bilang tatay ko, di siya nagkulang bumawi sa lahat ng bagay, pati pagtulong sa akin bumangon muli para sa sarili ko. Kung hindi sana kita Dad, enough. Putol ko sa sasabihin na naman niya. You've done a lot of things for me, kaya tama na ang pagsisi sa sarili mo, okay? I'm forever grateful dahil hindi ako nabigong makilala ka. Remember, Dad, wala ako kailangan patunayan sa kanya dahil kay Siana pa lang sa aming dalawa, talo na siya. Isa pa, I am who I am today because I chose to be like this. And it's because of you, not because of him, so stop acting like a kid and take care of Siana. Baka paiyakin mo na naman ako. Masungit kong sabi dahil nararamdaman ko na ang pag-iinit ng mata ko dahil sa nagbabadyang luha. Dad is always like this. Nakakatakot masaktan akong muli kaya paulit-ulit sinisiguro kong ayos ng lahat ng bagay sa akin. My father found me at my worst state at yun ay noong mga panong nasa ospital ako matapos bugbugin ni Liam at akalaing nawala ang anak ko. Mag-isa ako noon matapos kong itaboy si Liam kasama ng mga magulang niya. Handa sana akong sumigaw muli noon dahil akala ko bumalik ulit si Liam sa hospital room para paikutin ako sa paliwanag niyang bulok. Pero agad ding natigilan na makitang isang lalaki na sa tingin ko, nasa mid-40s, na mabilis kong namukhaan. Malabo mang paningin ko ng oras na yon, tanda kong siya yung lalaki sumambot sa akin, sa muntikan kong pagbagsak, na magkita kami sa ospital at mismong naghatid sa akin, sa bahay nung araw na mismong binugbog ako ng husto ni Liam. Ano pong kailangan ninyo? Walang lakas kong tanong sa kanya. I am your father, and I'm looking for you. Malungkot niyang saadang di pinuputo ng tingin sa akin. Dahil sa sinabi niyang yon, nagtuloy-tuloy sa pag-agos ang luha ko. Marami akong gustong itanong at sabihin sa kanya dahil bakit masyado siyang nahuli para magpakita sa akin. Nagpaliwanag siya habang umiiyak at buong puso naman akong nakinig sa kanya. Di niya raw alam na nagkaroon sila ng anak ni Mama dahil nung huli silang nagkita ay ibang lalaki na raw ang madalas kasama ni Mama sa bar. Nalaman na lang daw niya ang tungkol sa akin na maghanap daw ng mga tauhan niya ang bahay namin at makausap si Mama. Di agad siya nagpakilala sa akin nang malaman na ako ang anak niya dahil sinabi raw ni Mama, sobrang galit ko sa kanya. Bagay na kahit kailan hindi ko naramdaman para sa ama ko. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad nung araw na yon.
Sa halip sumagot ako, yumakap lang ako na mahigpit sa kanya habang umiiyak. At sa oras ding yon pakiramdam ko hindi na ako nag-iisa. Meron na akong kakampi sa buhay. Ilayo po ninyo ako. Ayoko na po rito. Saad ko sa gitna ng mga paghikbi ko. I will, my princess. I will. Stop crying. Kagaya ng hiling ko sa kanya. Kinabukasan mabilis niya inayos lahat kaya't nakalabas ako ng ospital. Dahil sa sobrang lungkot at pagod natulog lang ako at ang pagising ko nasa Amerika na kami. Sakay ng pribado niyang eroplano. May dabuti ni Dad dalhin na lang ako sa Amerika nang sa ganun daw makalimot ako sa lahat na nangyari. Bagay na pinagpapasalamat ko sa kanya dahil sa wakas malayo na ako kay Liam. Mommy, I'm done. Maayos na po lahat ng gamit ko. Naputol ang pag-iisip ko na masayang pumasok si Siana habang hilahilang malit niyang luggage bag. Grandpa, help me fix my things, Mommy. Masaya niya pang sabi muli sabay yakap sa binti ni Dad. Are you ready to go to the Philippines, my baby? Masayang tugon ko sa kanya. Sabay lahat ng dalawang braso ko para yakapin siya. Yes, Mommy. Excited na din po ako sumakay sa airplane. Alright. Halata nga, anak. Mukhang mas marami ka pang dalang gamit kaysa sa akin. Natatawa kong sabi muli sabay pisil sa mataba niyang pisngi. Of course, Mommy. Dala ko lahat ng dress kong binili ni Grandpa. He told me po kasi na baka magkita kami ng daddy ko kaya dala ko lahat ng magagandang damit ko. Inosenteng sambit niya habang nakayaka pa rin sa leg ko. Dahil sa sinabi niya nagkatinginan kaming dalawa ni Dad na pawang nag-uusap. You want to meet him? I asked her na agad na namang tinangoan bilang sagot. Okay, you'll meet him kapag nasa Pilipinas na tayo but give Mommy some time, okay? Let me talk to him first before I let him know and see you. Go to our room na. Susunod ako sa'yo at maaga pa tayo bukas. Saad ko sabay halik sa ulo niya. Okay, Mommy. Good night po and I love you. She said and kissed me on my cheeks. Good night, Grandpa. Paalam niya rin kay Dad at saka mabilis na umalis sa kwarto ko. Di ko tuloy maiwasang mapagabogan ng malakas ng hangin dahil sa sinabi ng anak. Talagang gusto niya ring makilala ang ama niya at hindi ko iyon po pwedeng pigilan. You will let my apo see him? May diin ang boses sa tanong ni Dad. Wala naman akong planong itago siya, Dad. Malungkot kong tugon. Tell me pag ayaw mong tumuloy, ayos lang sa akin. Ayoko masaktan ka ulit dahil sa kanya. Ayoko rin masaktan ng apo ko. I'm okay, Dad. Uwi tayo ng Pilipinas. Di pwedeng iiwas lang ko lagi sa kanila. I will not let him hurt my daughter. Never. Tugon ko. That's my daughter. Nakangising saan naman muli ni Daddy. Let Farah finish, Dad. Naghihintay na sa iyong apo ko. Spend time with her dahil kapag nasa Pilipinas tayo, limitadong oras mo para sa kanya dahil sa trabaho. Sabi pang muli ni Daddy sabay gulo sa buhok ko. At bilang tugon ko sa kanya, yumakap ako sa kanya. Sobrang saya kong nakilala ang ama na matagal ko nang ninanais at wala nang masasaya pa, lalo sa buhay ko na sabihin niyang buhay ang anak ko. Kaibigan niyang doktor na gumamot sa akin noon sa ospital at sinabing pinalabas lang nitong patay ng sanggol para tuluyan na akong bumitaw sa pagsasama namin ni Liam. Di naging madali para sa akin na malaman kong wala ng anak ko, pero nabuhay na akong muli ng malamang buhay ang naging bunga ng pagmamahal ko sa lalaking kahit kailan hindi ako minahal. Luciana Adriel Vergara Salvador. My 4-year-old daughter with Liam Salvador. Bagay na sigurado ako hindi niya alam na nag-i-exist pala sa mundo. Pero si Shana, alam at kilala kung sino siya. Dahil hindi ko hinayang maging isang malaking tanong para sa kanya kung sinong ama niya. Gabi, nang dumating kami sa Pilipinas kaya inuna namin magpahinga ni na Daddy sa bahay na bili niya bago kami umuwi rito. Halos naghihilig pa sa siya na dulot ng sobrang pagod dahil walang ibang ginawa kundi ang dumaldal pong biyahe. Kinabukasan maaga ko nagising kaya naman nag-asikaso na ako para sa pagpasok sa Vergara Hotelier kung saan ako ang bagong CEO. Tulog pa si Shana kaya naman hinalikan ko na lang muna siya sa ulo at agad bumaba sa kusina kung saan nabutan ko si Dading umiinom na ng kape. Dad, ikaw na ang bahala kay Siana? Sabi ko habang nagsasari ng malamig na tubig sa baso. I will, my princess. Are you ready? Always been ready, Dad. Nakangiti at puno ng kumpiyansa kong tugon sa kanya. Today is the day kung saan magkikita kaming mula ni Liam after 5 years. Hindi bilang magkaibigan or mag-asawa, kundi bilang mag-business partner na lang. May meeting ako with him ngayon lang dahil napag-alaman ko mula kay Dad na gusto na makipag-partnership ng kumpanya ni na Liam mula sa kumpanya namin.
I heard it is his chance to prove to his lolo that he is deserving to be the next CEO of their company. He is coming, ma'am. Dinig kong sabi ni Farah na secretary ko sa intercom. Kaya inihanda akong sarili at ngumiti ng maayos. Dala namang oras magkikita na kami. Good morning, Mr. Salvador. I said and offered my hands for shake hands when I saw him enter my office. Shock was plastered on his face, bagay na di nakawala sa mga mata ko. Sandali ko siyang pinasadahan ng tingin at pansin ko. Bukod sa mas lumaki ang katawan niya, wala namang ibang nagbago sa kanya. Good morning, Miss Vergara. Or should I say, Mrs. Salvador? Tugon niya sa nakangising mukha, sabay tanggap sa kamay kong nakalahad. Halatang di pa rin siya nagbago. Masyado pa rin bilib sa sarili niya. Tingnan natin kung matawag niya pa akong Mrs. Salvador kapag nalaman niya ang totoo.